Ang sakit ng ulo ko. Tinignan ni Sky ang buong bahay. Kung nabubuhay lang ang kanyang tatay-tatayan, ay hindi magiging ganito ang trato sa kanya ng kanyang nanay-nanayan at anak nito. Hindi tunay na anak si Sky dahil nakita lang siya ng kanyang tinuturing na pamilya noon. At hindi alam ni Sky kung nasaan na ba ang totoo niyang mga magulang. Nang makalabas si Sky sa bahay, ay nagtaka siya na makitang isang mamahaling sasakyan at ibinaba ang bintana nito. Nakita ni Sky na tumingin sa kanya ang sakay nitong isang lalaki. Sino yan? At bakit may ganito kaganda sasakyan sa lugar namin? Binaliwala ni Sky yun. Nang makapasok siya sa loob ng kanilang bahay, nagulat na lang siya nang bigla na naman siyang sigawan ng ina at galit na galit ito. Hindi po ako nakasira niyan. Umiiyak na si Sky at bago pa man siya pagbuhatan ng kamay ay may biglang nagsalita. Alam niyo bang mali ang ginagawa niyo ngayon? Napatingin si Sky sa nagsalita at nagtaka na makita ang lalaki. Ito yung lalaki kanina ha. Hindi naman nakapagsalita agad ang ginang at ang anak niya. Bigla ito natakot kaya naman nagsalita ulit ang binata. Hi miss, kailangan natin mag-usap. Kilala ko mga magulang mo at matagal ka na nilang hinahanap. Ano? Nagtataka man ay sumama si Sky sa lalaki. Napapagod na kasi siyang laging pinapagalitan at sinasaktan. Nang makasakay sila sa kotse ng binata ay nagsalita si Gray. Pasensya ka na at bigla akong sumulpot. Kilala mo talaga ang mga magulang ko? Oo, matagal ka na nilang hinahanap. Kaya naman alam kong magiging masaya sila kapag nalaman nilang ligtas ka. Magkaibigan ng mga magulang ko at ang magulang mo. Kaya kilala kita. At tumulong na rin ako sa paghahanap. Yung tungkol kanina, pwede nating ipakulong ang dalawang yon. Wag na. Okay lang. Sure ka? Hindi dapat nila ginawa yun sa'yo. Okay lang ako. Napatango si Gray pero halatang nag-aalala ito sa dalaga. Pagdating nila sa malaking mansyon, hindi makapaniwala si Sky sa nakikita niya. Para siyang nasa ibang mundo. Malawak ang bakuran. Punong-puno ng mga halamang inaalagaan at ang mismong mansyon ay tila palasyo sa laki at ganda. Grabe, totoo ba to? Dito nakatira ang mga magulang ko? Ngumiti si Gray at tumango. Oo, at sa wakas, makikita ka na nila. Bumukas sa malalaking pinto at sinalubong sila ng isang babae at lalaki. Halatang may edad na ngunit makikitaan ng karisma at yaman. Napahinto si Sky, nalalamig ang mga kamay. Anak, Sky, saad ng ginang. Ikaw nga ba yan? Sa wakas, natagpuan ka na namin. Usal ng ama ni Sky. Nanlaki ang mga mata ni Sky. Hindi agad siya nakapagsalita. Ramdam niya ang kaba at saya na halo-halo sa dibdib niya. Talaga po ba? Totoo po ba ito? Mabilis siya niyakap ng ginang habang napaluha naman ang Ginoo. Oo anak, matagal ka na naming hinahanap. Hindi kami sumuko. Araw-araw naming ipinagdarasal na ligtas ka. Umiiyak na saad ng ina ni Sky. Hindi napigilan ni Sky ang luhang bumagsak. Noon lang siya nakaramdam ng yakap na puno ng pagmamahal at pagtanggap. Samantala, nakatingin lang si Gray mula sa gilid, nakangiti. Alam niyang malaking pagbabago ang mangyayari sa buhay ng dalaga. Welcome home, Sky. Pagkatapos ng emosyonal na pagkikita, agad siyang ipinakilala ng kanyang mga tunay na magulang sa mga kasambahay. Lahat ay nakangiti. Tila masayang-masaya na may bumalik na mahalagang miyembro ng pamilya. Anong panaginip lang? Dati pinapagalitan lang ako sa maliit na bahay. Pero ngayon, ako pala ang tagapagmana ng lahat ng ito. Habang kumakain sila ng hapunan, pinagmamasdan ni Sky ang bawat kilos ng kanyang tunay na pamilya. Ramdam niya ang pagmamahal at atensyon ng mga ito, ngunit hindi rin mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Anak, mula ngayon wala ka nang iisipin. Kami ang bahala sa iyo. Saad ng ginang.
At lahat ng pag-aari ng pamilya ay para rin sa'yo. Ikaw nag-iisang tagapagmana. Saan ang Ginoo sa anak? Nabigla si Sky. Ako po? Tagapagmana? Ngumiti ang ginang at hinawakan ng kanyang kamay. Oo anak, matagal na naming iningatan ang lahat ng ito para sa iyo. Ngayon, panahon na para bumalik ka sa tunay mong tahanan. Nakangiting sabi ng ginang. Pagkatapos ng masayang hapunan, dinala siya ng kanyang ina sa isang malaki at marangyang kwarto. Punong-puno ito ng mga bagay na hindi pa niya nararanasan noon. Malambot na kutsyon, makukulay na kortina, at mga gamit na halatang espesyal para lang sa kanya. Anak, dito ka matutulog simula ngayon. Kung may kailangan ka sabihin mo lang, ha? Saad ng ginang. Nakangiting iniwan siya ng kanyang ina at doon palang bumuhos ang luha ni Sky. Ang dami kong pinagdaanan sakit. Tapos ngayon, biglang may mga tao nagmamahal sa akin ng ganito. Totoo ba talaga to? Pakiramdam ko panaginip lang ang lahat ng ito. Umupo siya sa kama. Marang hinahaplos ang bedsheet na parang hindi siya makapaniwala na para sa kanya iyon. Habang nakahiga, naalala niya ang lahat ng masasakit na salita at galit na natanggap mula sa dati niyang pamilya. Doon niya naramdaman ang bigat. Parang may sugat sa puso niyang hindi agad gagaling kahit gaano kaganda ang bago niyang paligid. Kinabukasan, maaga siya nagising. Pagbaba niya, sinalubong siya ng kanyang ama. Anak, gusto kong samahan mo ko. Ipapakita ko sa iyo ang buong asyenda at mga negosyo ng pamilya. Saad ng ama ni Sky. Nagulat si Sky sa kanyang narinig. Ako po? Pero baka hindi ko po kayanin. Hindi ko alam kung may itutulong ako. Hinawakan ng kanyang ama ang balikat niya. Hindi mo kailangang magmadali. Isa-isang hakbang lang. Ang mahalaga, nandito ka na sa amin at handa ka naming gabayan. Saad ng Ginoo. Ngumiti si Sky kahit may kaba pa rin sa dibdib. Salamat po. Siguro kailangan ko lang masanay. Pero gagawin ko lahat para hindi kayo madismaya. Sa unang araw pa lang, ramdam na ramdam ni Sky ang pagkakaiba ng buhay niya noon at ngayon. Pagkagising niya, may kumatok na kasambahay sa pinto. Good morning po, Ma'am Sky. Ihahatid ko na po ang inyong almusal. Nagulat si Sky. Halos mapatalon pa siya sa kama. Ha? Ako? May naghatid sa akin ng almusal? Sanay kasi akong mismo ang naghahanda ng pagkain namin dati. Ngumiti lang ang kasambahay at nilapag ang tray ng mainit na sopas, tinapay at gatas. Napakamot si Sky sa ulo. Parang nakakahiya naman, pero ang sarap pala ng may nag-aalaga sa'yo. Sumunod naman ay kasama niya si Gray at ang kanyang ama. Ipinakita sa kanya ang lawak ng asyenda, mga taniman, kabahayan ng mga manggagawa at ang malaking opisina. Lahat ng to, saksi sa kasaysayan ng pamilya mo. Ngayon, ikaw na magiging bahagi ng pagpapatuloy. Ang laki. Nakakakaba. Paano ko kaya ito haharapin? Hindi nga ako marunong magdesisyon sa sarili ko noon tapos ngayon, ganito kalaki. Ngumiti si Gray. Relax ka lang. Wala nagiging bihasa agad. At andito ako kung kailangan mo ng tulong ko. Napangiti si Sky. Sa gitna ng kaba, may tiwala siyang may masasandalan siya. Inanyayahan siya ng kanyang ina na sumali sa isang formal dinner kasamang ilang kaibigan ng pamilya. Anak, huwag kang kabahan. Basta ngumiti ka lang at maging natural. Saad ng ginang. Ngunit halatang kabado si Sky. Nahihirapan siyang gamitin ng mga kubyertos na maayos at minsan ay nalalaglag pa ang tinidor niya. Ay, nakakahiya. Ngumiti lang ang kanyang ama at hinawakan ng kamay niya sa ilalim ng mesa. Okay lang anak, ganyan talaga yan sa simula. Nakangiting saad ng kanyang ama. At nang mapansin ni Gray ang pamumulan niya, bumulong ito. Don't worry. Ako rin dati, munti ko rin kainin ng sopas gamit ang kutsilyo. Napatawa si Sky na mahina at unti-unting nawala ang kaba niya. Sa sumunod na araw,
Natuto siyang sumakay ng kabayo kasama si Gray. Nung una ay takot siya, pero kalaunan ay natatawa sa sarili. Natuto siyang gumamit ng mga gadgets at laptop na ibinigay ng kanyang ama, kahit minsan ay nai-stress siya. Pinapasama siya ng kanyang ina sa charity works ng pamilya at doon naramdaman ni Sky na masarap tumulong sa iba, lalo na't dati siya mismo ang nangangailangan. Sa gabi ng kanyang unang linggo, nakaupo siya sa balkonahe ng kanyang kwarto, pinagmamasdan ng malawak na hardin. 1 linggo na pala ako nandito, pero hanggang ngayon, naninibago pa rin ako. Ang daming bago, ang daming dapat matutunan. Pero masaya ako. Ngayon ko lang naramdaman na hindi ako nag-iisa. Napansin niyan lumapit si Gray, dala ang 2 tasa ng tsaa. Sabi ko na nandito ka. Hindi ka pa rin sanay matulog ng maaga, no? Medyo. Ang dami kasing pumapasok sa isip ko eh. Umupo si Gray sa tabi niya. Normal lang yan. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang magmadali. Ang importante, tanggapin mo na deserve mong maging masaya at deserve mong mahalin. Napatingin si Sky kay Gray at para bang unti-unti siya nakaramdam ng ginhawa. Salamat. Kung wala ka, baka hindi ko kinaya. At sa katahimikan ng gabi, ramdam ni Sky na nagsisimula na siyang matutong magtiwala muli. Hindi lang sa pamilya, kundi pati sa sarili. Isang umaga, magkakasama sila sa hardin. May malaking mesa na puno ng masasarap na pagkain. Hindi makapaniwala si Sky na dati kanin at tuyo lang ang madalas niyang kainin. Ngayon ay may chef pa na naghahanda para sa kanila. Anak, subukan mo itong paborito mong pagkain noon. Saan ang ginang? Ha? Paano niyo po nalaman? Matagal ka naming pinaghahanap. Lahat ng detalye tungkol sa'yo hindi namin kinalimutan. Nakangiting sambit ng ginang. Naluha si Sky. At kahit kinakabahan pa siya sa bagong mundo, ramdam niya ang init ng pamilya. Pinakita ng kanyang ama ang isang larawan sa ospital. Dito ka unang umiyak, Sky. At dito ka rin namin huling nakasama bago ka nawala. Saad ng Ginoo, napayakap si Sky sa kanyang ama. Parang gusto ko pong maramdaman lahat ng mga nawala. Pero hindi ko alam kung kaya ko. Hindi mo kailangang madaliin. Ang importante, nandito ka na. Nakangiting saad ng kanyang ama at hinalikan sa noo ang anak. Isang hapon, nagpresenta si Sky na magluto para sa pamilya. Magluluto po ako. Nagulat ang kanyang ina ngunit natuwa. Sige, tutulungan kita. Saad ng ginang. Masayang mag-ina habang nagluluto at hindi naman makapaniwala ang ginang sa galing ng kanyang anak sa pagluluto. Masarap ito at parang chef ang nagluto. Wow! Ang galing mo! Proud na saad ng ginang sa anak. Hindi naman po masyado, Mami. Bumisita rin sila sa mga trabahador ng asyenda. Doon nakita ni Sky kung paano pinapahalaga ng kanyang mga magulang ang mga tao. Ma'am Sky, welcome po. Matagal naming inaasam na makita kayo. Saad ang isa sa mga naroon. Kilala niyo po ako? Opo, lagi kayong binabanggit ang mga magulang niyo. Mahal na mahal nila kayo. Saad pa ng isa. Doon unti-unting naramdaman ni Sky na hindi lang siya basta tagapagmana. May responsibilidad din siyang alagaan ng mga taong umaasa sa kanilang pamilya. Sa isang gabi, nanood silang pamilya ng lumang family videos. Nakita ni Sky ang sarili niyang baby pictures. Nakangiti, masaya, at punong-puno ng pagmamahal. Parang ibang tao po siya. Parang hindi ako yun. Ikaw yun, anak. At kahit ilang taon ka nawala, hindi nagbago ang pagmamahal namin. Saad ng ginang. Salamat po. Ngayon ko lang naramdaman kung anong pakiramdam na magkaroon ng totoong pamilya. Sa mga unang linggo ni Sky sa mansyon, hindi rin nawala ang presensya ni Gray. Kahit abala sa trabaho, halos araw-araw siyang dumadalaw. Gray, baka sobra ka na naming naaabala. Saad ng ginang.
Wala po yun, tita. Mas importante po na makapag-adjust si Sky. Nakangiti lang si Sky. Pero sa loob-loob niya ay ramdam ang pasasalamat. Sanay kasi siya mag-isa at natatakot sa maraming bagay. Ngunit kapag naroon si Gray, parang mas nagiging madali ang lahat. Isang hapon, niyaya siya ni Gray na subukan ulit ang pagsakay sa kabayo. Baka mahulog na naman ako. Hindi kita pababayaan. Mabilis siyang inalalaya ni Gray. Hinawakan ng kamay niya para makasakay. Bakit ganito? Parang kampante ako kapag siyang kasama. Habang naglalakad ang kabayo, nagtawanan silang dalawa nang muntik na siyang mawala ng balanse. Sabi ko naman sa iyo hindi madali pero matutunan mo. Katulad ng buhay ko ngayon? Exactly. Kapag kinakabahan si Sky sa hapag kasama ang pamilya, palaging nandoon si Gray para mag-joke. Ay, naku, sorry. Don't worry, world record ka na siguro sa paghulog ng tinidor. Loko ka talaga. Natuwa ang mga magulang ni Sky na nakikitang nakaka-relax siya kapag kasama si Gray. Isang gabi, tinuruan siya ni Gray magbasa ng business documents. Nakaka-overwhelm. Parang ibang language to. Kaya nga nandito ako. Hindi mo kailangang intindihin lahat agad. Simulan natin sa basic. Pasensyosong tinuruan siya ni Gray hanggang makatulog siya sa sofa, nakasandal sa balikat niya. Hindi gumalaw si Gray. Hinayaan lang siya magpahinga. You've been through a lot. This time, you deserve peace. Madalas silang maglakad sa hardin kapag gabi. Alam mo, Gray, dati iniisip ko wala na akong halaga. Pero ngayon, parang unti-unti ako nagigising sa katotohanan. Kasi may mga tao nagmamahal sa'yo. At kahit hindi mo agad tanggapin, nandito sila. Nandito ako. Natahimik si Sky, pero ramdam niya ang init sa dibdib niya. Hindi niya alam kung ano yon, pero alam niyang malaking bagay na may isang Gray na laging nariyan para sa kanya. At sa paglipas sa mga araw, napansin ng pamilya ni Sky ang pagbabago. Mas nakangiti na siya, mas lumalakas ang loob at mas nagiging bukas sa bagong buhay. At hindi nila maikakaila. Malaking parte nito ay si Gray. Maaga silang sabay-sabay kumakain ng agahan. Hindi sanay si Sky na may kasamang pamilya sa mesa, kaya minsan ay natatahimik siya. Anak, bakit hindi ka kumakain? Tanong ng Ginoo. Sanay po kasi ako dati, kanin lang at tuyo. Ngayon parang hindi ko alam alin ang uunahin. Lahat tikman mo para hindi ka magsisi. Napatawa ang lahat at doon unti-unting nawala ang hiya ni Sky. Isang hapon, nagyaya ang ginang na mag-bake sila ng cake. Anak, simulan natin dito. Simple lang to. Ani ng ginang. Sigurado po ba kayo? Baka masunog ko lang. Kung masusunog, at least masarap pa rin kasi ikaw ang gumawa. Natawa si Sky at nagsimula silang maghalo ng ingredients. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpunasan sila ng harina sa mukha ng isa't isa. Parang mga bata lang. Napuno ng tawanan ng kusina. May malaking library sa mansyon at doon madalas si Sky nagbabasa. Minsan, sinasamahan siya ng kanyang ama. Anak, paborito ko dati ang librong to. Subukan mong basahin. Saan ang ama ni Sky? Salamat po. Parang ang dami ko pang dapat matutunan. Hindi naman kailangang matapos agad. Enjoy mo lang bawat pahina. Doon natututo si Sky na hindi lahat ng bagay minamadali. Sa isang gabi, may inihandang maliit na pagtitipon ng pamilya. May piano sa sala at nagyaya ang ina ni Sky na kantahan siya. Anak, gusto ko marinig kang kumanta. Ani ng ginang. Ako po, baka mabasag lang ang baso. Kahit mabasag, hindi ka namin pipigilan. Napangiti si Sky at kumanta ng mahina. Nagulat ang lahat sa ganda ng boses niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kaya niyang magbigay saya. Nag-set up ang pamilya ng malaking projector sa sala. Kasama si Gray, naglatag sila ng mga unan at kumot sa sahig. Ganito palang pakiramdam ng may pamilya. Ang saya.
Matagal ka naming hinintay, anak. Ngayon, hindi na kita bibitawan. Saadang ginang sa anak. Isang hapon, nagyaya ang kanyang ama na maglaro ng badminton sa hardin. Hindi sanay si Sky, pero tinuruan siya ni Gray. Ay, hindi ko nasalo. Relax lang, huwag mong isipin ang score. Ang mahalaga, nag-e-enjoy ka. Tuwan-tuwa ang mga magulang niya habang pinapanood silang nagtatawanan. At sa bawat araw na lumilipas, mas naramdaman ni Sky na ang mansyon ay hindi lang tirahan, kundi tahanan. Kung dati ay puno ng sigaw at sakit ang bawat gising niya, ngayon ay tawanan at pagmamahal na ang pumapalibot sa kanya. Isang umaga, habang kumakain sila ng almusal, nakatanggap si Sky ng sorpresa nang makita na naroon na naman si Gray. Gray, ang aga mo naman. Sabi ko kasi, baka hindi ka pa sanay sa mga nakapaligid sa'yo. Tutulungan na lang kitang mag-adjust. At gusto ko rin makasama ang pamilya mo. Napangiti si Sky. Sa totoo lang, hindi niya inaasahang may taong kasing bait ni Gray na palaging nariyan para sa kanya. Kahit may trabaho ito, lagi pa ring may oras para dumalaw. Tuwing hapon, naglalakad sila sa hardin. Madalas ay nagkukwento si Gray tungkol sa mga alaala niya nung bata pa siya. Mga kalokohan kasama mga kaibigan o kung paano siya madalas paggalitan ng kanyang ama kapag napapasama sa gulo. Alam mo, minsan, masarap din pala yung tahimik na buhay. Katulad dito, hindi puro trabaho o meeting. Mas simple, pero mas totoo. Tahimik lang si Sky habang pinagmamasdan ng mga bulaklaka. Dati kasi, hindi ko inisip na posible ang ganito. Lagi akong pagod, laging takot. Pero ngayon, parang kaya ko nang huminga ng maluwag. Isang gabi, nagkasabay silang dalawa sa veranda ng mansyon. Nakatingin sila sa mga bituin at tahimik na nagkakape. Sky, alam mo ba? Nung una kita makita, hindi ko talaga alam kung paano kita kakausapin. Pero habang tumatagal, mas nakikilala kita. At mas gusto ko nandito. Namula si Sky. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik lahat ng ginagawa mo para sa akin. Hindi ko naman hinihingi na maibalik ka. Ang gusto ko lang, makita ka masaya. Yun lang, sapat na. Lumipas ang ilang linggo at hindi na lang basta kaibigan ng pamilya si Gray para kay Sky. Siya na ang laging kasama sa hapag, sa mga family bonding at sa mga simpleng gawain, katulad ng pagtulong kay Sky mag-aral ng piano o paghatid sa kanya kapag kailangan. Minsan, sabay silang nagluluto sa kusina. Kahit madalas nagkakagulo at natatawa sila kapag may mali silang ginagawa. At sa bawat tingin ni Gray, ramdam ni Sky ang pagkalinga. Sa bawat ngiti ni Sky, hindi maitago ni Gray ang kasiyahan. Isang umaga, bigla na lang dumating si Gray sa mansyon, suot ang paborito niyang kulay abong suit. Nakangiti ito'y lumapit kay Sky na noon ay nagbabasa sa sala. Sky, may pupuntahan tayo. Gusto ko tayong isama. Ha? Saan? Sa kumpanya. Gusto kong makita mo kung anong ginagawa ko. Para makilala mo ako, hindi lang bilang kaibigan ng pamilya mo, kundi bilang ako. Hindi agad nakasagot si Sky. Hindi niya inisip na dadaling siya ni Gray sa ganoong lugar. Kinakabahan siya. Pero sa paraan ng pagkakasabi nito, alam niyang mahalaga iyon para kay Gray. Pagdating nila sa opisina, agad silang sinalubong ng mga empleyado. Halos lahat ay napapayuko at bumabati kay Gray. Kita sa mga mata ng mga tao ang respeto at paghanga. Good morning, Sir Gray! Saan ang empleyado? Good morning. Napansin ni Sky na tila ibang tao si Gray dito. Wala ang pilyong ngiti at mga biro. Grabe, ang dami mong pinamumunuan. Parang hindi kita kilala kapag nandito ka. Ito yung side ko na bihira akong ipakita. Pero dahil kasama kita ngayon, gusto kong makita mo rin. Dinala ni Gray si Sky sa isang meeting. Hindi siya pinakailaman ng mga tao. Pero ramdam ni Sky ang mga matang nakatingin sa kanya. Nagtataka kung sino ang dalagang kasama ng kanilang boss. Habang nagsasalita si Gray tungkol sa proyekto, hindi maiwasan ni Sky na mamangha.
Ang lalaking palagi naglalakad sa hardin at nagbibiro sa kanya. Ngayon, seryoso, matalino at maayos na leader. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Sky. Ang galing mo. Hindi ko akalaing ganito ka kahusay. Kailangan ko maging ganito. Pero kapag kasama ka, mas gusto ko pa rin yung simpleng ako lang. Habang nag-iikot sila sa opisina, ipinakilala ni Grace si Sky bilang special guest. Sa pantry, sabay silang kumain at napansin ng empleyado na parang magjowa sila. Sa kotse, tahimik si Sky habang nakatanaw sa bintana. Sa wakas, nagsalita siya. Ngayon ko lang naramdaman na ang dami mo palang responsibilidad. Pero kahit ganun, may oras ka pa rin para sa akin. Bakit? Dahil gusto ko maramdaman mong hindi ka kailanman pangalawa sa kahit na ano sa buhay ko. Namula si Sky. Hindi alam kung paano sasagutin ang mga salitang yun. Pero sa puso niya, unti-unting lumalalim ang damdamin niya para kay Gray. Pagkatapos sa ilang araw ng pagiging abala ni Gray sa kumpanya, nagpa siya itong isama si Sky sa mall. Sky, may kailangan akong bilhin. Sama ka na para may makasama akong pumili. Hindi ba dapat assistant mong kasama mo sa ganyan? Gusto kong ikaw. Ayokong kasamang kahit sino ngayon. Ikaw lang. Namula si Sky pero tumango na rin. Una nilang pinuntahan ang clothing section. Si Gray, tila batang natutuwa. Kumuha ng mga damit at pinapasuot kay Sky. Bagay sa itong dress, subukan mo. Hindi naman ako model, Gray, nakakahiya. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang model. Napatulala si Sky at mabilis na tumalikod para itago ang pamumula ng pisngi. Habang namimili ng gamit sa bahay, nagtulungan silang pumili ng mga plato, baso at kumot para silang bagong kasal na nagsiset up ng bahay. Bakit mukha tayong bumibili ng gamit ng mag-asawa? Paano kung yun nga ang iniisip ko? Nanahimik si Sky. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Pagkatapos mamili, kumain sila sa food court. Hindi inasahan ni Sky na si Gray na mukhang sanay lang sa mamahaling restaurant ay masayang kumakain ng street-style food sa mall. Ang sarap. Mas gusto ko pa to kaysa sa 5-star meal. Hindi ko akalaing simple ka rin palang tao minsan. Kapag kasama kita, mas gusto ko yung simple kasi mas totoo. Habang naglalakad palabas ng mall, biglang may lumapit na 2 estudyanteng babae. Excuse me po, ang gwapo niyo. Pwede po ba kaming magpa-picture? Ani ng isa sa mga estudyante. Sige. Nakita ni Sky na halos kiligin sa tuwa mga estudyante. Pagkatapos ng picture, napatingin sila kay Sky. Ate, boyfriend mo po ba siya? Bagay po kayo. Namula si Sky at agad na umiling. Hindi ko siya. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi nakasagot si Sky. Pero habang naglalakad sila palabas ng mall, hindi maalis ang ngiti sa labi ni Gray at ang init sa pisngi ni Sky. Pagkatapos ng pamimili sa mall, hindi na sila dumaan sa iba pang lugar. Diretso silang pumunta sa mansyon ng pamilya Monteverde, ang tahanan ni Gray. Habang nasa kotse, tahimik si Sky at nakatanaw lang sa labas ng bintana. Napansin iyon ni Gray, kaya ngumiti ito at bahagyan siniko siya. Bakit parang kinakabahan ka? Pupunta tayo sa bahay niyo eh. Hindi ba awkward? Baka isipin ng parents mo. Iisipin nila na may kasama ako special. Ganon? Gray. Relax, mabait sila. Lalo na sa mga babae. Pagkapasok nila, agad na sinalubong ng mga kasambahay si Gray. Welcome home, Sir Gray. Ani ng kasambahay. Tinignan nila si Sky at ngumiti din. Magandang gabi po, ma'am. Hindi alam ni Sky kung paano magre-react, kaya napayuko na lang siya. Pagpasok nila sa main living room, nandoon sina Mr. and Mrs. Monteverde, ang mga magulang ni Gray. Nakaupo sila habang nagkakape. Gray, iho, at sino naman itong kasama mo? Saan ang ginang? Ma'am, Dad, siya si Sky. Sky? Ikaw nga.
Saad ng ginang at niyakap ang dalaga. Namula si Sky at nagmano na lang bilang paggalang. Hindi na nakatakas si Sky. Pinilit siyang kumain ng dinner kasamang pamilya. Sa hapag, ramdam niya ang tingin ng mga magulang ni Gray, lalo na ang ngiti ng ina nito. Matapos ang kainan, naglakad sila sa garden ng mansyon. Tahimik silang dalawa habang nakaupo sa isang bench. Gray, ang bait ng pamilya mo. Hindi ko inakalang ganito kainit ang pagtanggap nila. Dahil mabait ka rin. Natural lang na magustuhan ka nila. Pero baka iniisip nilang, Hayaan mo na siya, Sky. Kung ano man ang iniisip nila, ang mahalaga, masaya akong kasama ka. napayuko si Sky. Pinipigilang ngumiti. Ramdam niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Lumipas sa mga araw na tila hindi namamalayan ni Gray at Sky. Simula nang ipakita ni Gray ang mansyon at ipakilala si Sky sa kanyang pamilya. Mas naging bukas at komportable na sila sa isa't isa. Halos araw-araw ay sinasamahan ni Gray si Sky sa kanyang mga gawain sa kumpanya. Kung dati ay formal at seryoso siya sa trabaho, ngayon ay natututo siyang ngumiti at magbiro dahil kay Sky. Alam mo, Sky, kung hindi dahil sa'yo, baka puro numbers at meetings lang ang mundo ko. At ano naman ako? Stress reliever mo? More than that. Natigilan si Sky sa sinabi nito, pero agad ding umiwas ng tingin at nagkunwaring busy. Minsan, niyaya siya ni Gray na mamili ulit, pero ngayon para sa personal lang gamit. Habang pumipili ng damit si Sky, hindi maiwasan tumitig ni Gray sa kanya. Bakit ba ganyan ka makatingin? Bagay sa'yo kahit anong isuot mo. Kahit simpleng t-shirt, parang runway model na. Grabe ka makabola. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Madalas na ring bumisita si Sky sa mansyon ng Monteverde. Doon, mas nakilala siya ng pamilya ni Gray, lalo na si Mrs. Monteverde, na laging aliw na aliw sa kanya. Sky, iha, kapag nandito ka, parang mas masaya si Gray. Thank you ha, kasi napapasaya mong anak ko. Ani ng ginang. Naku po tita, wala pong anuman. Kaibigan lang naman po ako ni Gray. Minsan ang mga nagsisimula sa pagiging magkaibigan, sila nagtatapos sa mahigit pa doon. Saan ito? Hindi nakasagot si Sky at mabilis na umiwas, pero ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Isang gabi, nauwi sila ni Gray sa paglalakad ulit sa garden. Tahimik, malamig ang hangin, at tila sila lang ang tao sa paligid. Sky, napansin mo ba? Para bawat araw na magkasama tayo, mas naging madali ang lahat. Oo, hindi ko rin alam pero komportable ako sa'yo. And I want this. I want us to stay this way. Hindi nakasagot agad si Sky, pero ramdam niya ang kabog ng puso niya. Sa mga sumunod pang araw, mas naging malapit sila. Hindi na lang basta dahil sa trabaho o pagkakaibigan, kundi dahil sa kakaibang koneksyon na unti-unti nilang nadidiskubre. Magarbo at engranding selebrasyon ang inihanda ng pamilya Monteverde para sa 25th wedding anniversary ni na Mr. and Mrs. Monteverde. Ang buong mansyon ay nababalot ng mga bulaklak, ilaw at musika na para bang isang fairy tale ang buhay ng mga may-ari nito. Isa-isa na nagsidatingan ng mga panauhin, mga kaibigan, business partners, at malalapit na kamag-anak. Ngunit higit na kapansin-pansin ang pagdating ng pamilya ni Sky. Sabay-sabay silang bumaba mula sa kanilang luxury car, si Mr. at Mrs. Alcantara kasama si Sky. Pagpasok pa lang, agad silang sinalubong ni Gray. Sky, buti nakarating kayo. Tito, tita, welcome po. Hindi naman namin palalagpasin to, iho. Mahalaga sa amin ang anibersaryong ito ng magulang mo. Saan ang Ginoo? At syempre, gusto namin makita ang mga magulang mo. Matagal-tagal na rin mula nung huli namin sila makita. Saan ang Gina? Sa loob ng mansyon, agad naman nilapitan ni Mrs. Monteverde si Mrs. Alcantara. Ay, amiga! At tagal na natin hindi nagkakasama sa ganitong selebrasyon. Ang saya-saya ko at nandito kayo.
Saan ang ina ni Gray? Syempre, hindi namin palalampasin. Isa pa, matagal ko na rin gustong magkita ulit tayo. Saan ang ina ni Sky? Nagkatawanan sila, habang nakatingin naman si Mr. Monteverde at Mr. Alcantara sa parehong proud at masaya sa pagkakaibigan nilang matagal nang nabuo. Habang tumutugtog ang live orchestra, nagsimulang engranding programa. May pagbabalik tanaw ng mga litrato na mag-asawa sa malaking LED screen mula sa kanilang kasal, pagbubuo ng negosyo, hanggang sa pagpapalaki kay Gray. Naibigay din ng mensahe si Gray para sa kanyang mga magulang. Ma'am, Dad, hindi ko na siguro kayang ilarawan pa kung gaano ako ka-thankful na kayong naging magulang ko. Ang pagmamahalan ninyong inspiration ko. Sana balang araw, patagpuan ko rin ng ganitong klaseng pagmamahal. Napatingin siya saglit kay Sky, na agad namang umiwas ang tingin at bahagyang napangiti. Lumapit ang pamilya Alcantara dalang kanilang regalo. Isang handcrafted sculpture na gawa sa ginto at kristal, simbolo ng everlasting love. Para ito sa inyo, naway maging paalala ito ng pagmamahala na hindi kumukupas. Saan ang ina ni Sky? Ang ganda! Salamat, amiga! Napaka-espesyal nito. Sabi naman ng ina ni Gray. Sumunod din si Sky. Nag-abot ng bouquet na siya mismong pumili. Tita, tito, happy anniversary po. Salamat din sa pagtanggap niyo sa akin tuwing nandito ako. Ikaw pa, iha. Para ka na ring anak sa amin. Saan ang ginang? Habang abala ang mga bisita, nakahanap ng oras sina Gray at Sky na makapagtungo sa veranda. Alam mo ba, Sky, kanina habang nagsasalita ako, tumingin ako sa'yo nang hindi ko namamalayan. Ha? Bakit naman? Siguro kasi gusto ko rin ng ganitong pagmamahal balang araw. At hindi ko alam pero ikaw ang unang pumasok sa isip ko. Natigilan si Sky. Ramdam ang init ng kanyang pisngi. Hindi na niya alam kung dahil lang ba sa wine na iniinom o dahil sa paraan ng pagkakasabi ni Gray. Makalipas ang ilang araw, matapos ang anniversary celebration ng parents si Gray, napagkasunduan ng dalawang pamilya na magbakasyon sa Maldives. Excited si Sky dahil first time niya makapunta sa ganoong kagandang lugar. Pagbaba nila sa seaplane, sinalubong agad sila ng bughaw na dagat at puting buhangin. Grabe, parang postcard. Totoo ba to? Totoo, at bagay na bagay ka dito. Loko ka, lugar to hindi tao. Oo nga, pero kahit saan, mas nagiging maganda kapag nandyan ka. Namula si Sky kaya agad siya naglakad ng mabilis. Iniwan si Gray na natatawalan sa likod. Kinabukasan, sinubukan nilang snorkeling. Gray, baka kainin ako ng isda ha? Isda lang yan, hindi shark, promise. Paano kung may bigla lumapit sa akin na malaking isda? Huwag kang mag-alala kung sasalo. Mas matakot ka kung akong kainin. Baliw! Nagulat si Sky na makita mga makukulay na isda. Lumapit siya kay Gray at biglang hinawakan ng kamay nito. Ang ganda! First time ko to. Thank you, Gray. Kung pwede lang araw-arawin, gagawin ko para makita ko lagi yung ngiti mo. Sa hapon, nag-jetski naman sila. Nakasakay si Sky sa likod ni Gray at mahigpit na nakayakap dito. Baka bumaligtad to, bagalan mo. Relax ka lang, Sky. Ako to, marunong ako. Ewan ko sa'yo. Parang gusto mo nang ilaglag ako eh. Hindi kita pababayaan, promise. Biglang pumilis ang pagpapatakbo ni Gray, kaya napasigaw si Sky. Gray, bagalan mo! Ayoko na! Sige, pero ang cute mo pala pag natatakot. Tigilan mo nga ako! Nagkatitigan silang dalawa ng sandali habang nakasakay pa rin. Pero agad ding tumawa si Gray para basagin ang tensyon. Sa sumunod na araw, nag-banana boat ride naman sila kasama ang pamilya. Gray, hawakan mo ko, baka mahulog ako. Huwag kang bibitaw, Sky. Kung mahulog ka, sasama ako. Hindi ka nakakatulong, lalo lang akong kinakabahan eh. Nang biglang gumalaw ang bangka, sabay silang nahulog sa tubig. Tumatawa si Gray habang si Sky ay halos mainis. Ano ba? Ang sakit ng tiyan ko sa kaba. At ako naman sa kakatawa.
priceless yung mukha mo kanina. Aba, gusto mo pang ilubog kita ulit? Sige, basta hawakan mo ko habang nilulubog mo. Pareho silang natawa at natapos ang ride na basang-basa sila pero masaya. Sa gabi, nagkaroon ng bonfire sa dalampasigan. Alam mo, ang sarap na ganito. Walang iniisip, walang problema. Oo, parang ang dali ng buhay kapag kasama mga taong mahalaga. Tama ka. Kaya siguro gusto ko nandyan ka lagi sa tabi ko. Gray, Bakit? salamat lang kasi lagi mo akong pinapasaya. Tahimik silang tumingin sa bituin at sabay napangiti. Bago matapos ang bakasyon, naglakad sila sa buhanginan habang papalubog ang araw. Ang ganda ng sunset dito. Kasing ganda mo. Ang corny mo. Corny, pero totoo. Nagkatitigan sila habang humahampas ang alon. Hindi pa man sila umaamin, pero ramdam nilang pareho na may kakaibang nararamdaman para sa isa't isa. Pagkatapos ng masayang bakasyon sa Maldives ng dalawang pamilya, muling bumalik sina Sky at Gray kasamang kanilang mga magulang sa Maynila. Paglapag pa lang ng eroplano, ay dama ni Sky ang bigat ng realidad. Trabaho para kay Gray, bagong adjustments para sa kanya, at balik din sa mas organisadong buhay kumpara sa bakasyon. So, ready ka na ba ulit bumalik sa mansyon, Sky? Wala nang beach, wala nang bonfire. Puro meeting sa ulit ako. Oo nga, parang ayoko nang bumalik. Mas masaya dun, walang stress, walang problema. Pero at least dito, mas makikilala mo palalong pamilya mo. At mas makakasama mo rin ako. Confident ka ah? Siyempre, sino pa ba tutulong sa'yo kapag naguguluhan ka? Remember, akong official guide mo. Fine, ikaw na nga. Pagdating sa mansyon kasama ang mga magulang ni Sky, masaya silang sinalubong ng mga tauhan at agad namang nagpasalamat ang mga magulang ni Sky sa masayang bonding na nangyari sa Maldives. Anak, mas blooming ka ngayon. Halata namin nag-enjoy ka. Ani ng ginang. Sobra, Mami. First time ko maranasan lahat ng yun. Parang panaginip. At sana, hindi lang yon. Marami pa tayong pwedeng gawin bilang pamilya. Saad ang ama ni Sky. Si Gray naman, kahit busy, ay madalas pa ring dumadaan sa mansyon. Dahil dito, unti-unti nang napapansin ng mga magulang nila na mas nagiging malapit ang dalawa. Isang gabi sa garden ng mansyon. Alam mo, kahit may trabaho ko, parang mas nakaka-relax kapag nandito ako sa inyo. Baka dahil may libre kang pagkain dito. Hindi lang yun. Kasi nandito ka rin. Ikaw talaga puro biro. Hindi ako nagbibiro. Natahimik si Sky sandali, bagong umiti ng tipid at umupo sa tabi ni Gray. Sa kabila ng pagiging magkaibigan at guide figure ni Gray, ramdam nilang may kakaibang koneksyon silang nabubuo. Kinabukasan, bumalik na si Gray sa opisina. Ngunit bago pa siya umalis, tumawag pa ito kay Sky. Don't forget to eat breakfast ha. Babalik ako mamayang gabi, promise. Okay, boss. Mabilis na lumipas sa mga araw. Matagal nang pinagandaan ng pamilya ni Sky at ni Gray ang araw na ito. Ang opisyal na pagpapakilala kay Sky sa publiko bilang tunay na anak ng kilalang angkan. Grande ang okasyon. Isang ballroom na puno ng kristal na chandelier, pulang carpet, mga kilalang personalidad, media at socialites. Habang inaayusan si Sky, ramdam niya ang kaba. Mami, baka hindi nila ako matanggap. Baka masabi nilang hindi ako bagay sa mundo nito. Anak, hindi mo kailangang matakot. Nandito kami. At higit sa lahat, mahal ka namin. Wala kang dapat patunayan sa kanila. Saad ng ginang. Pumasok si Gray na naka-black tuxedo at agad siyang ngumiti kay Sky. Oh, you look perfect. Kung may magsasabing hindi ka bagay, ako na mismong babangga sa kanila. Maya-maya pa. Pinapakilala namin ngayon ang aming anak na, si Sky Alcantara. Saad ng ama ni Sky. Nagpalakpakan ng mga tao. May ilan na nagulat, may nagbulungan, ngunit karamihan ay pumapalakpak at ngumiti.
Nakangiting naglakad si Sky. Mahigpit ang kapit kay Gray para hindi siya kabahan. Ngunit sa gitna ng kasayahan, biglang dumating ang dalawang taong hindi inaasahan. Ang nanay-nanayan ni Sky at ang anak nitong si Risa. Sky! Anak, hindi mo kami nabanggit. Aba, kumusta ka na? Miss ka na namin. Saad ng ginang. Nagulat ang mga bisita. May ilan pang nag-picture ng tagpong yun. Si Sky halatang nataranta. Nay, agad naman lumapit ang ina ni Sky. At kayo palang matagal na nag-alaga sa anak namin. Saan ang ina ni Sky? Opo ma'am. Ginawa namin ang lahat para maalagaan siya. Kahit nagipit kami. Kaya nga kami nandito kasi gusto naming makita siya masaya. Saan ni Risa? Nagpalakpakan ng lahat ng marinig yun at binigyan pa ng pabuya ng ilang negosyante bilang ganti sa pag-aalaga nila kay Sky noon. Ngunit hindi pa nagtagal, isang matandang kasambahay mula sa dating lugar ni na Sky ang lumapit. Hindi po totoo ang sinasabi nila. Minamaltrato nila si Sky noon. Pinaglalaba, pinaglilinis, halos hindi pinakakain. Nagulat ang lahat. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Hindi, kasi nungalingan yan. Kami nagpalaki sa kanya. Saan ang ginang? Oo nga, gusto lang nilang sirain kami. Sigaw ni Risa. Ngunit isa pang kapitbahay ang lumapit. Dala ang cellphone na may video. May ebidensya ako, ito. Pinilay ang video kung saan makikitang pinagsisigawan at pinapagawa ng mabibigat na trabaho si Sky noon. Napasinghapan lahat ng bisita at ang mga media ay agad na kumuha ng mga litrato. Enough! Hindi na ito palalampasin. Sadang isa sa mga mayaman na naroon. Maya-maya, dumating na mga pulis na pinatawag ng pamilya ni Sky. Kayo po ay kakasuhan namin ng child abuse at maltreatment. Kailangan niyo sumama sa amin. Sadang isa sa mga pulis. Hindi, lahat to palabas lang. Sky, sabi mo sa kanila, Sky! Sadang gina. Ngunit tahimik lang si Sky. Nangingilid ang luha habang hawak ni Gray ang kanyang balikat. Hindi ko na kailangan magsinungaling para sa kanila. Totoo ang lahat. Nagpalakpakan ng ilang bisita. Ang media ay agad naglabas ng headlines. Pagkatapos ng eksena, naiyak si Sky habang niyakap siya ng kanyang mommy. Tapos na anak, wala na silang pwedeng gawin sa'yo. Saad ang ina. You're safe now. This time, you're home. Napayakap si Sky kay Gray. Sa wakas, nalaman ng buong mundo ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi na bilang api-apihang bata, kundi bilang isang babaeng nagsimula ng panibagong buhay kasamang kanyang tunay na pamilya. Matapos ang engranding event kung saan opisyal na ipinakilala si Sky sa publiko, tila mas gumaan ang pakiramdam ng dalaga. Kinabukasan, sa malawak na hardin ng mansyon, naglalakad si Sky nang mapansin niyang abala si Gray sa pagtawag gamit ang kanyang cellphone. Matapos ang tawag, napansin itong nakatingin lang siya. Kanina ka pa dyan, hindi mo malang sinabi. Ayoko kasing istorbohin ka, seryoso ka eh. Kung istorbo ka, sana matagal na kitang pinalayas dito sa mansyon. Hindi ka talaga marunong magseryoso minsan. Seryoso ako. Mas gusto kong kasama kita kahit saan. Parang mas magaan. Nabigla si Sky. Hindi niya inaasahan ang ganitong mga salita mula sa binata. Ramdam niya ang kakaibang pintig ng kanyang puso. Isang pakiramdam na matagal na niyang itinago sa sarili. Sa mga sumunod na araw, lalong naging malapit ang dalawa. Madalas silang magkasabay kumain, maglakad sa hardin, at minsan ay sabay pa rin pumapasok sa opisina ni Gray. Kahit paabala ito bilang CEO, lagi pa rin siya naglalaan ng oras para kay Sky. Bakit mo ako palaging sinasama sa kumpanya? Hindi ba nakakahiya na parang wala naman akong alam? Ikaw ang dahilan kung bakit mas ganado ako ngayon. Hindi ko sinasamang kahit sino lang, Sky. Isa ka na sa mga espesyal sa akin. Hindi nakasagot si Sky agad. Bagkus, pinili niyang tumingin sa bintana ng kotse para itago ang namumulang pisngi. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa opisina,
Nagkasabay silang naglakad sa tabi ng pool sa mansyon. Tahimik silang nakaupo sa may gilid. Tanaw ang mga bituin. Alam mo, dati akala ko sapat na sa akin ang trabaho, pera at pangalan. Pero ngayon parang iba. Mas masaya ako sa mga simpleng bagay. Basta kasama ka. Gray, Bakit? wala. Minsan lang naisip ko lang na baka masyado kang mabait para sa akin. Hindi ako mabait sa lahat, Sky. Sa'yo lang. Doon tuluyang naramdaman ni Sky ang totoo. Unti-unti na siya nahuhulog kay Gray. Ang dating kaba na dala ng presensya nito ay napalitan ng kasiguruhan at ginhawa. Mabilis na naging takbo ng araw para kay Sky. Sa opisina, abala siya sa mga papel na iniwan ni Gray sa mesa. At kahit pa hindi niya trabaho yun, kusa na siyang tumutulong. Hindi niya maipaliwanag, pero gusto niyang maging bahagi ng mundo ng binata. Nang sumapit ang hapon, pumasok si Gray sa opisina at nakangiti itong tumingin sa kanya. Sky, free ka ba mamayang gabi? Ha? Bakit? Mag-dinner tayo. Tayong dalawa lang. May lugar akong gustong puntahan. Nagtataka man, tumango si Sky. Wala namang masama kung kakain silang magkasama, hindi ba? Pero ramdam niya ang kakaibang kaba sa dibdib. Pagdating ng gabi, isang pamilyar na restaurant ang pinuntahan ni Gray at Sky. Pag-upo nila, inabot agad ng waiter ang menu. Ngunit si Gray, hindi man lamang tumingin. Hindi ka ba titingin sa menu? Hindi na. Alam ko na gusto ko. Wow, memorize na? Naging magaan ang umpisa ng hapunan. Tawanan, kwentuhan at simpleng biruan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, napansin ni Sky na tila seryosong tingin ni Gray sa kanya. Matapos ang pagkain, saglit na natahimik si Gray. Napasandal ito sa upuan at matagal na tinitigan si Sky na naguguluhan kung anong iniisip ng binata. Sky, may gusto sana akong sabihin. Ano yon? Ayokong magpaligoy-ligoy pa. Gusto kita, Sky. Matagal ko na itong nararamdaman. At lalo pala lumalala araw-araw. Hindi ko na kayang itago. Napatigil si Sky. Hindi niya alam kung paano siya gagalaw o sasagot. Parang biglang bumigat ang paligid. Pero sa parehong oras ay kumabog ang kanyang puso ng sobra. Gray, seryoso ka ba? Oo, hindi ako nagbibiro. Nabigla si Sky. Hindi niya inasahang aamin ito ng ganoong kadiretso. Sa gitna ng kaba at pag-aalinlangan, may isang bagay siya napagtanto. Hindi lang siya basta naaapektuhan kay Gray, kundi gusto niya rin ito. Alam mo, Gray, ayoko sanang aminin pero gusto rin kita. Nagulat si Gray at isang ngiti ang agad na bumungad sa kanyang labi. Hindi niya napigilang hawakan ng kamay ni Sky sa ibabaw ng mesa. Salamat, Sky. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya sa sinabi mong yan. Huwag kang ganyan, naiilang ako. Sanayin mo ng sarili mo dahil hindi na kita bibitawan. At sa gabing yon, sa simpleng restaurant na yon, opisyal na nagsimula ang bagong yugto ng kanilang kwento. Ang pag-ibig na hindi nila inaasahan, pero buong pusong tinanggap. Kinabukasan, mabilis kumalat ang balita. Sa loob lamang ng ilang oras, naging mainit na usapin sa social media at sa mga business circle ang pagiging opisyal na magkasintahan ni Gray at Sky. Sa bahay ng mga magulang ni Gray, halos hindi mapigilan ni Mrs. Monteverde ang tuwa. Anak, hindi ko akalaing mangyayari ito, pero ang saya ko para sa inyo ni Sky. Saan ang ginang? Sa kabilang panig, ganoon din ang saya ng mga magulang ni Sky. Anak, proud kami sa iyo. Nakita naming masaya ka ngayon at iyon lang ang importante sa amin. Saan ang ginang? At higit sa lahat, nakikita namin kung paano ka inaalagaan ni Gray. Sigurado kaming nasa mabuti kang kamay. Saan ang ama ni Sky? Sa mga sumunod na araw, hindi na nila kailangang magtago. Madalas silang magkasama at kitang-kita ng lahat ang kilig at saya sa pagitan nila. Kahit sa kumpanya ni Gray, napapansin ng mga empleyado ang kakaibang sigla nito.
Grabe, ang blooming ni Sir Gray ngayon. Saad ang isa sa mga empleyado. Siyempre, official na silang dalawa ni Mrs. Sky eh. Bagay na bagay sila. Saad pa ng isa. Sa tuwing nagkakatinginan sina Gray at Sky, may mga ngiting hindi nila mapigilan. At sa bawat sandaling yun, mas lalong tumitibay ang kanilang relasyon. Unang linggo bilang opisyal na couple, halos hindi mapigilan ni na Gray at Sky ang maging mas sweet sa isa't isa. Kahit simpleng bagay, nagiging espesyal dahil alam nilang hindi na sila kailangang magtago. Sa isang cafe, magkasama sila nag-aalmusal. Habang abala si Sky sa paghalo ng kape, bigla siyang tinawag ni Gray. Babe, akin na. Ako na maghahalo. Nagulat si Sky, agad na namula. Babe, agad? Ngumisi si Gray at kinuha ang kutsarita mula sa kamay niya. Oo naman, official na tayo, di ba? Kailangan may special call sign. Hindi na nakapagsalita si Sky, pero halatang kinikilig habang pinapanood si Gray na seryosong hinahalo ang kanyang kape. Sa opisina, hindi rin nakatakas ang dalawa sa mapanuring mata ng empleyado. Isang araw, dumating si Sky dala ang lunch na ipinagluto niya. Babe, lunch na. Napatigil ang lahat sa paligid nila. Salamat, babe. Nagbulungan agad ang mga staff. Narinig mo yun, babe? Hilig overload. Sana all may Gray. Parehong natawa magkasintahan at sabay ring napailing sa kanilang narinig. Pag-uwi nila isang gabi, magkasama silang naglakad sa garden ng mansyon. Hawak ni Gray ang kamay ni Sky. Hindi ba nakakailang gamitin ng babe? Parang bago para sa akin eh. Sana yan lang yan. Pero para sa akin, bagay na bagay sa'yo. Ang sarap pakinggan kapag ikaw tumatawag. Ikaw talaga? Sabay hampas na mahina sa braso ni Gray, pero hindi. Ikaw talaga? Sabay hampas na mahina sa braso ni Gray, pero hindi maitago ang ngiti. Huminto si Gray at hinarap si Sky. Babe, promise. Simula ngayon, ikaw lang gusto ko makasama. Hindi lang dito, kundi sa lahat ng bagay. Naluha si Sky, sabay yakap kay Gray. Babe, ikaw din. Kahit ano pa mangyari, ikaw lang. Isang gabi, akala ni Sky, simpleng family dinner lang ito para sa pagkakaibigan ng dalawang pamilya. Pero hindi niya alam, espesyal pala ang gabing ito. Nakasama nila ang parehong pamilya, ang magulang ni Gray at ang magulang ni Sky. Kapwa kilalang pamilya sa lipunan, kaya't engrande rin ang setup ng venue. May mahabang mesa, masasarap na pagkain at musika mula sa isang maliit na banda. Habang nagkukwentuhan ng lahat, napansin ni Sky na medyo tahimik si Gray at tila may tinatago. Babe, okay ka lang ba? Parang may iniisip. Okay lang ako, babe. Mamaya may papakita ko sa'yo. Hindi na siya nag-usisa pa. Basta't kasama niya si Gray, sapat na yun. Maya-maya, tumayo si Gray at natahimik ang lahat at napatingin sa kanya. Good evening po sa lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating mga pamilya na nandito ngayong gabi. Pero higit sa lahat, gusto kong sabihin ang matagal ko nang gustong ipahayag. Nagkatinginan ng lahat, habang si Sky naman ay natigilan. Sky, mula nang dumating ka sa buhay ko, nag-iba lahat. Naging mas masaya ang bawat araw. Sa bawat tawanan, tampuhan, at lahat ng pinagdaanan natin, mas lalo ko na pagtanto na ikaw ang taong gusto kong makasama habang buhay. Naglabas si Gray na maliit na box mula sa bulsa ng kanyang coat. Lumuhod siya sa harap ni Sky. Babe, will you marry me? Natulala si Sky. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Nangingilid ang luha niya habang nakatingin kay Gray. Gray, babe, yes, I will marry you. Agad niya niyakap si Gray at nagpalakpakan ng lahat. May ilan pang napaluha sa tuwa, kabilang na ang mga magulang nila. Lumapit ang ina ni Sky at mahigpit siya niyakap. Anak, sobrang saya ko para sa'yo. Matagal kita nakitang nasaktan at nahirapan. Pero ngayon, nakita ko ring minahal ka ng totoo. Gray, thank you. Ani ng gina.
Sky, welcome to the family. Alam naming tama naging desisyon ng anak namin dahil ikaw ang babae magpapasaya sa kanya. Saan ang ama ni Gray? Nagpalakpakan ng mga kaibigan at pamilya. Ang banda ay nagsimulang tugtugin ng isang sweet love song. Hinila ni Gray si Sky sa gitna ng garden, sa malita dance floor na may fairy light sa paligid. Babe, simula ngayon, fiancé na kita. Babe, hindi ako makapaniwala. Ang bilis ng lahat pero ang saya ko. Sobrang saya. Forever, babe. I promise. I will take care of you and love you every single day. Pagkatapos ng proposal ni Gray na tinanggap ni Sky, halos hindi mawala ang kilig at excitement sa kani-kanilang mga pamilya. Dahil parehong kilala at mayaman ng dalawang pamilya, agad silang nag-organisa ng malaking family meeting para pag-usapan ng kasal. Sa mansyon ng pamilya ni Gray, nasa malaking dining table ang dalawang pamilya, puno ng tawa, biro at excitement. Ay nako, hindi ko inakala na darating agad ang araw na ito. Sky, ngayon opisyal ka ng parte ng pamilya namin. Saan ang ina ni Gray? Maraming salamat po tita. Sobrang thankful ko po, lalo na tanggap niyo ako. Kaya ikaw, Gray, alagaan mo mabuting anak namin. Ipinagkatiwala namin siya sa'yo. Saan ang ama ni Sky? Wala po kayong dapat ipag-alala, tito. She's the best thing that ever happened to me. I will protect and love her always. Nagpalakpakan at nagtawanan ng lahat. Sa sumunod na mga araw, pinag-usapan nila kung saan gaganapin ang kasal. Maganda siguro kung sa beach. Simple pero elegant. Bagay sa personality niyo pareho. Saan ang ina ni Gray? Babe, ikaw, anong gusto mo? Gusto ko sana yung outdoor wedding. Gusto ko maramdaman ng mga bisita yung natural na ganda ng paligid. Perfect. Sundin natin ang gusto ng bride-to-be. Pinag-usapan din nila ang motif ng kasal. Bagay sa Sky yung pastel colors, soft pink, lavender at gold. Saan ang isa sa mga kaibigan ni Gray? Ay oo nga, ang ganda nun, parang dream wedding. Anything that makes you happy, babe. Yun ang pipiliin natin. Habang tinitignan nila ang wedding catalog. Imagine mo after nito, every morning pagising mo, ako agad na makikita mo. Grabe ka, parang hindi ka naman titigil sa kakulitan. Hindi talaga, kasi gusto ko araw-araw mong maramdaman na ikaw ang forever ko. Babe, ang cheesy mo sobra. Gabi na matapos ang planning, pero ramdam ng lahat ang excitement at magmamahalan ng dalawa. Ang kanilang pamilya, parehong masaya at supportive, ay nag-aabang na sa araw ng kasal. Mabilis na lumipas ang araw at dumating na rin ang araw ng kanilang kasal. Sa umaga pa lang, ramdam ng excitement at kaba ng dalawa. Si Sky, kasamang kanyang bridesmaid, inaayusan ng glam team. Si Gray naman, kasamang best man at groomsman, nagbibihis ng suit. Kinakabahan ako, pero mas nangingibabaw yung excitement. Kasi sa wakas, magiging asawa ko na si Gray. Samantala, si Gray naman ay kinulit ng kanyang best man. Bro, relax, parang hindi ka makakain. Hindi ako nakakabahan. Excited lang ako, kasi ilang oras na lang, makikita ko na siya naglalakad papunta sa akin. Maya-maya pa, tumugtog ang wedding march at bumukas sa malaking pinto ng simbahan. Si Sky, nakasuot ang eleganteng lace gown na pinili niya kasamang pamilya. Naglakad ng dahan-dahan habang nakahawak sa kanyang ama. Si Gray, na nasa altar, hindi napigilan ng mapaluha. She's the most beautiful woman I've ever seen. And she's mine. Si Sky naman, napaluha din na makita si Gray na naghihintay sa kanya. Nangingilid ang luha pero may pinakamalaking ngiti. Nagsimula ng seremonya at naging emosyonal ang lahat nang basahin ng dalawa ang kanilang vows. Gray, noon nakilala kita, hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Salamat sa pagiging matyaga, sa pagiging totoo, at sa walang sawang pagmamahal mo sa akin. Ngayon, ipinapangako ko na sa lahat ng unos at saya. Hindi kita iiwan. I will always choose you
Today, tomorrow, and every single day of my life. Sky, mula pa noon, alam ko na, ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Hindi ako perpekto, pero sa'yo, natutunan kong magmahal ng buo. Pinapangako ko na iingatan kita. Mamahalin at palaging ipaglalaban. Kahit sa huling hininga ko, ikaw lang babaeng mamahalin ko. Nag-iyakan ang kanilang pamilya, lalo na mga magulang nila na halatang sobrang proud at masaya. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Hinalikan ni Gracie Sky ng may pagmamahal at nagsigawan ng mga bisita. May mga palakpakan, may mga nagpicture at may mga sumisigaw ng bagay na bagay kayo. Pagkatapos ng lahat, umupo sila sa garden ng venue, magkahawak ang kamay habang tinitingnan ng mga bituin. Babe, this is the happiest day of my life. Babe, simula ngayon, wala nang ikaw o ako. Laging tayong dalawa. My forever is you. Pagdating nila sa Geneva, agad silang dumiretso sa kanilang private chalet na nakaharap sa snow-covered mountains. Sa gabi, dinala ni Gracie Sky sa isang private glass cabin dinner sa tabi ng Lake Geneva. May candlelight, wine at malamlam na ilaw ng buwan. Babe, parang nasa pelikula tayo. Sobrang ganda. Mas maganda ka pa rin, babe. Wala nang tatalo. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap nila bilang mag-asawa at naglakad sa tabi ng lawa. Hawak kamay. Kinabukasan, umaga pa lang. Excited si Gray na turuan si Sky mag-sky sa Swiss Alps. Babe, baka madapa ako. Kahit madapa ka, sasaluhin kita. Kaya relax ka lang. Nagtawanan sila habang bumababa sa slope. Sa huli, pareho sila nahulog sa snow at nagtawanan ng malakas. Sa hapon naman, sumakay sila ng cable car paakyat ng bundok. Sa tuktok, tumitig sila sa breathtaking views ng Alps. Ito na yata ang pinaka-romantic na tanawin na nakita ko. Kasi kasama mo ko, kaya mas romantic. Nagpunta sila sa Zurich para mag-explore. Namili ng souvenirs, chocolates at Swiss watches. Babe, malamig. Ayoko lamigin ka. Kung ganyan ka lagi, babe, baka masanay ako sa sobrang pag-aalaga mo. Asawa na kita. Sanayin na talaga yan. Sa gabi, nag-dinner sila sa isang rooftop restaurant overlooking the city lights. May live violin music habang nagkakatinginan lang sila. Bago sila umuwi, nagpunta sila sa Interlaken para mag-boat ride sa Lake Brands. Tahimik lang silang dalawa. Nakasandal si Sky kay Gray. Babe, thank you sa lahat. Sa pagmamahal, sa effort, sa lahat ng ito. Hindi ito effort, babe. Natural lang to kasi ikaw ang buhay ko ngayon. Pagbalik, sinaropresa ni Gracie Sky ng isang maliit na gift. Isang heart-shaped locket na may litrato nilang dalawa. Para kahit saan ka magpunta, babe, dala mo ko. Ang sweet mo talaga. I love you, babe. I love you more, babe. At natapos ang kanilang Switzerland honeymoon na puno ng tawanan, kulitan at mas matibay na pagmamahalan bilang mag-asawa. Pag-uwi nila sa mansyon na inihanda ng mga magulang ni Gray, halos lahat ay excited. May mga kasambahay na naghanda ng simpleng welcome dinner. Babe, parang panaginip lang. Dati iniisip ko kung magiging okay ba tayo. Tapos ngayon, asawa na kita. Babe, hindi lang okay. Perfect tayo. At dito magsisimulang forever natin. Naglakad sila sa loob ng bahay. Sabay nagplano kung paano nila gustong ayusin ang kanilang kwarto. May konting kulitan habang nag-aayos ang gamit. Babe, itong corner na to para sa mga books ko ha. Okay lang, basta yung kabilang corner, reserve para sa PS5 ko. Ay naku babe, dapat pala nag-asawa ako ng gamer. Di wag ka na rin manood ng mga k-drama mo. Sabay silang nagtawanan dahil doon. Isang gabi, nagkaroon ng family dinner kasamang parehong pamilya. Pinag-uusapan na nila ang plano sa future, travel, business at syempre, dream house.
Kailan niyo balak magkaanak? Saad ang ina ni Gray na mula sa Sky habang si Gray ay ngumisilang. Soon po, ma'am. Hindi namin minamadali pero excited kami. Babe, one step at a time, di ba? Yes, babe. Basta kasama ka. Lahat ng steps worth it. Ilang buwan matapos ang honeymoon at pagsisimula ng bagong buhay, napansin ni Sky na madalas siyang mapagod at nahihilo. Isang umaga, habang sabay sila nag-aalmusal ni Gray. Babe, okay ka lang ba? Ang putla mo. Baka kulang ka lang sa tulog. Siguro, pero may hinala ako, babe. Hinala? Babe, wag mo akong pakabahin. Kinabukasan, bumili si Sky ng PT. Kinabahan siya habang naghihintay ng resulta. Nang makita niya ang 2 guhit, napaiyak siya. Tears of joy. Babe, magiging daddy ka na. Nang gabing yun, inihanda ni Sky ang simpleng sorpresa. Nilagay niya ang PT sa isang maliit na gift box, tapos sinamahan niya ng isang note. Congratulations, Daddy Gray. Pag-uwi ni Gray. Babe. Babe, may regalo ako sa'yo. Ha? Anong okasyon? Nang buksan ni Gray ang kahon, napatulala siya sandali bago umiti ng sobra at niyakap si Sky na mahigpit. Babe, totoo ba to? Magiging parents na tayo? Oo, babe. Magiging daddy ka na. Salamat, babe. Sobrang saya ko. Naging emotional roller coaster ito para kay Sky. Madalas siya magsuka at madaling mapagod. Pero si Gray, hindi siya kailanman iniwan. Babe, kumain ka kahit konti lang para kay baby to. Pero babe, amoy pa lang ng adobo, nahihilo na ako. Sige, gagawin kita ng lugaw. Lalagyan ko pa ng kalamansi, favorite mo. Habang laging nakabantay si Gray sa asawa, minsan napapansin ni Sky na sobrang praning na si Gray. Babe, huwag kang OA. Sa sobrang pag-alaga mo sa akin, baka ikaw magkasakit. Babe, gusto ko lang masiguro na safe cut si baby. Habang namimili ng maternity dress si Sky, tumalon sa tuwa si Gray. Babe, ang ganda mo. Para kang model ng maternity wear. Gray, huwag kang OA. Ang laki ko na nga eh. Laki ka dyan. Babe, blooming ka. At sobrang ganda mo bilang mommy. At gabi-gabi, kinakausap ni Gray ang tiya ni Sky. Baby, daddy's here. Don't worry, I will take care of mommy and you forever. Pumunta rin sila sa unang ultrasound at sabay silang naiyak nang marinig ang tibok ng puso ng baby. Babe, ang hirap matulog, ang bigat ng tiyan ko. Wait lang babe, ganito, para komportable ka. Ako na rin magmamasahe sa paa mo. Grabe ka, parang personal assistant. Hindi babe, ako ang asawa mo, kaya obligasyon kong alagaan ka. Nagkaroon sila ng baby shower na inorganisa ng pamilya. Pink and blue ang theme dahil hindi nila gustong malaman agad ang gender. Nakaka-excite, kahit anuman healthy baby is the best. Sadang ina ni Sky. Salamat po sa support, ma'am. Babe, ang swerte natin sa family natin. Isang gabi, sumakit ang tiya ni Sky. Kinabahan si Gray pero kalmado niyang dinala si Sky sa ospital. Babe, ba't sakit? Babe, I'm here. Kaya mo to. Hawakan mo lang ako. Matapos ang ilang oras ng paghihirap, narinig nila ang unang iyak ng kanilang baby. Congratulations! You have a healthy baby boy! Saad ng doktor. Naiyak si Gray at hinalikan agad si Sky sa noo. Babe, ang gwapo ng anak natin. Thank you. Ang galing mo. Welcome to the world, little one. At doon nagsimula ang panibagong journey nila bilang pamilya. Pagbalik nila sa bahay mula sa ospital, ramdam agad nila ang reality ng pagiging parents. Babe, gigising na naman si baby. Teka, ako nang bahala. Babe, tulungan mo ko. Ang dami na nating gawain sa isang gabi. Sa kabila ng pagod, hindi nila maiwasang mapangiti tuwing maririnig nila ang iyak ng kanilang baby. Hello, little one. Daddy's here. Don't worry, love. Alam mo, babe, kahit puyat tayo, masaya ako. Parang kumpleto ng buhay ko. Pagkalipas ng ilang araw, nagpunta sila sa park para sa fresh air ng baby at bonding nila bilang pamilya. Ang pareho nilang pamilya ay laging nandyan, tumutulong sa simpleng baby care tips
pag-aalaga kay Sky at pag-aalaga sa household. Anak, huwag kang mag-alala, nandito kami palagi para sa inyo. Saad ng ina ni Sky. Gray, dapat alagaan mo rin si Sky ha, kasi she needs rest. Sabi naman ng ina ni Gray. Naging mas madali at mas masaya ang unang linggo nila bilang magulang dahil sa suporta ng pamilya at pagmamahalan ng mag-asawa. Ilang linggo matapos ang unang buwan, natutunan ng baby nilang ngumiti at tumawa. Babe, tignan mo to, tumawa siya. Ang cute. Ang galing ni baby babe. We did this together. I know, pero sa'yo nakikita ang pagmamahal. Parang na-inspire siya sa daddy niya. Nagkatinginan sila at sabay nagtawanan. Ramdam ang saya bilang pamilya. Kahit abala sa baby, hindi nila nakakalimutang maglaan ng oras para sa isa't isa. Babe, quick coffee break tayo habang natutulog si baby. Babe, ang simple pero napaka-special nito. Sabay silang umupo sa garden, nagtatawanan at nagkukwentuhan. Ramdam ang pagmamahal kahit na bagong parents pa lang silang dalawa. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa nakaraan o sa estado sa buhay, kundi sa katapatan, respeto at suporta sa isa't isa. Kapag may tiwala, pagtutulungan at pagpapahalaga ang dalawang pusong nagmamahalan, ay kayang lampasan ng anumang pagsubok at sabay na makakabuo ng mas masayang kinabukasan. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Ang sakit ng ulo.